sinuspinde ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng balota para sa 2025 national at local elections. Pag-aaralan naman ng komisyon kung kakailanganin bang baguhin ang database ng mga kandidato sa balota. Si Ryan Nasigues ng PTV sa Balitang Pambansa. Pansamantala munang ititigil ng Commission on Elections ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 national at local elections. Ito'y matapos maglabas ng utos ang Korte Suprema na idagdag ang pangalan ng 5 pang kandidato sa balota na nauna nang na-disqualify at idineklarang nuisance candidate ng COMELEC. Naglabas din ng temporary restraining order ang mataas na hukuman laban sa desisyon ng COMELEC. So the TROs prohibits COMELEC from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to COMELEC how they will implement this, but they will just have to follow the order of the Supreme Court. Yeah. Kasama sa 5 pangalan na isasama sa pag-imprenta si dating Congressman Edgar Erice. Sinusubukan niya ulit makabalik sa 2nd District ng Caloocan. Kwenestyon noon ni Erice ang kontrata ng COMELEC sa automated counting machines provider ng bansa para sa halalan. Nangako naman ang COMELEC na gagawan nila ng paraan na maisama ang mga ito sa balota. Pero dahil suspendido muna ang pag-imprenta, una nang sinabi ng ahensya ang konting delay sa paghahanda sa eleksyon. Pag-aaralan kasi ng komisyon kung kakailanganin bang baguhin ang database ng mga kandidato sa balota. Maglalabas din ng bagong ballot faces at uulitin ang pag-imprenta ng milyong-milyong balota na nasimulan ng maimprenta nitong January 6 dahil na rin sa TRO. Apektado at suspendido na rin ang mock elections na nakaset sa January 18. Nilino naman ng COMELEC na hindi dapat magpanik ang publiko. Kaya raw nila itong ayusin at hindi rin maapektuhan ang mismong araw ng halalan. Mula PTV Manila, Ryan Nasigues, Balitang Pambansa.